Ako si Brian, 35 anyos na kargador dito sa Batangas Fishport. Simple lang akong tao at simple lang din ang hiling ko sa buhay. Ang mabigyan ng magandang buhay ang anak kong si Faustine. Pero bago pa man dumating si Faustine sa buhay ko, sanay na akong magbuhat ng kahon, maglakad sa putik ng palengke at makihalo sa sigaw ng mga tindera. Minsan iisip ko, eto na lang ba talaga ang takbo ng buhay ko? Bray, dali. Tulungan mo ako rito. Ang bigat ng tuna. Sigaw ni Toto, isa sa matagal ko ng kasamahan. Ganito ng araw-araw ko. Gigising ng 3:00 ng madaling araw para makisabay sa alon ng mga tao sa port. Yung amoy ng isda, yung halong pawis at alat ay parang nakaukit na sa balat ko. At pagkatapos naman ng maghapong trabaho, tatambay kasamang mga kaibigan. Doon ako nakakalimot sa pagod. Brian, shot na. Sigaw ni Marco, ang kapitbahay kong namomroblema sa asawa pero laging may dalang alak. Kahit konti lang bro. Maaga naman kasi ako bukas eh. Ano ka ba naman? Lagi mo nalang pinoproblema ang bukas. Sulitin mo muna to dahil kapag may asawa ka na, limitado na lang mga gantong inuman natin. Ngumiti ako ng tipid sa kanya. Alam nyo, minsan naiinggit ako sa inyo. Ha? Ano ka ba, Bray? Bakit ka naman maiinggit? Wala nga akong matinong trabaho eh. Pero may asawa ka naman. May uuwian ka gabi-gabi. Ako, pag uwi ko, ding-ding lang lagi kong kausap. Mag-asawa ka na kasi, o kahit girlfriend man lang. Sabat ni June na isa pang tambay. Sus, kung ganun lang kadali, di sana matagal na. Pero sino bang papato sa kagado ng kakaya ko? Walang ipon, walang matinong bahay, walang direksyon. Hindi ko na tinapos ang baso. Nilapag ko yun sa mesa at tumayo. Una na ako baka bukas hindi na ako makabuhat ng kahon kung maubos ang lakas ko sa alak eh. Sa bahay, tahimik lang. Isang malit na kwarto lang inuuwian ko, gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Minsan, natutulog akong basa ng pawis kasi kahit electric fan, wala ako. Isang linggo, nagsimba ako. Hindi ko ito madalas ginagawa, pero minsan gusto kong marinig na may dahilan pang lahat ng paghihirap ko. Sa loob ng simbahan, nakatayo lamang ako sa likod. Pinapanood ang mga pamilyang magkahawak kamay at mga batang nakikipaghabulan sa gilid. Naiinggit ako. Ang saya nilang tingnan, samantalang ako, nag-iisa. Panginoon, kung may plano ka para sa akin, sana ipakita mo na. Kasi kung ganito lang, baka mapagod na ako. Pag uwi ko, nadaanan ko pa si Marco at ang kanyang asawang nag-aaway na naman. Aray ko naman, baby. Sumusobra ka na talaga. Pasalamat ka, mahal kita. Baby mo yung mukha mo! At binato na naman ito si Marco ng takip ng kaldero. Natawa ko't nilapitan siya. Marco, ilang beses ba kayo nag-aaway sa isang araw ng misis mo? Ewan ko nga pare. Parang karam yun to nagiging dragon eh. Sobrang silosa. Kahit wala naman akong ginagawa. Pero kahit magkaaway kami, hindi ko yun iiwan. Siya lang ang meron ako. Natulala ako. Kahit magulo, kahit madalas mag-away, sila pa rin ang sandalan ng isa't isa. Samantalang ako, kahit anong gawin ko, walang naghihintay, walang ibang masasandalan. Nga pala, birthday mo na bukas diba? Doon ko lang naalala na oo nga pala. Kaarawan ko na nga pala bukas. Oo nga pala. Pero ano naman, wala namang pera para panghanda. Sus, huwag kang killjoy. Kami nang bahala. Basta sumama ka mamaya sa bayan Mag-inuman tayo. Libre ka namin, birthday boy. Sinabihan ko na ni sina Toto at June. Medyo hininaan pa nito ang boses para di siya marinig ng kanyang asawa. Umiling din ako, pero kita ko sa mukha ni Marco na wala na akong kawala, kaya hindi na ako tumanggi.
Pagdating ng gabi, nasa isang malit na videoke bar kami sa bayan. Maingay, puno ng tawanan, amoy alak at pritong pulutan. Dala din ni Marco ang ilang tropa niya na may kasama pang mga babae na hindi ko naman kilala. Bray, dito ka. May papakilala ako sa'yo. Sigaw niya habang kinakaladkad ako sa mesa sa sulok. At doon ko unang nakita si Glenda. Maputi, mahabang buhok, maganda. Glenda, eto si Brian, ang birthday boy. Brian, ito si Glenda. Pinsan na kaibigan ng pinsan ng barkada ko. Basta, mahabang kwento. Ang mahalaga single siya. Nagkatawanan sila kaya napailing ako. Ngumiti din si Glenda at iniabot ang baso. Happy birthday, Brian! Kahit hindi tayo magkakilala, let's drink to that. Tinanggap ko ang baso. Salamat. Ang tahimik mo naman. Akala ko birthday boy, dapat ikaw maingay. Ngumiti ako ng pilit. Hindi kasi ako pala salita eh. Ay, challenge pala to. Lumalim na ang gabi. Dumarami na rin ang bote sa mesa. Tawa ng tawa mga tropa ko. May kumakanta ng sintonado at may nag-aaway kung sinong magbayad. Ako, medyo nalalasing na rin. Pero ramdam ko pa ang tingin ni Glenda sa gilid. Hindi ko alam kung iniisip ko lang o sadyang sa akin talaga siya nakatingin. Brian, Bulong ni June. ang swerte mo ha. Kanina pa nakatinig sa'yo si Glenda oh. Pinagsasabi mo dyan, lasing ka na. Totoo tol. Kung ayaw mo, akin na lang. Gago. Sagot ko, pero namula rin ako. Maya-maya, si Marco naman nagnanggiya. Bray, videoke ka na. Para man makita at marinig ni Glenda kung gaano ko kagaling. Hindi ako marunong kumanta. Di magdrama ka na lang dun sa mic. Basta tumayo ka. Pinagtulungan nila ako hanggang sa natagpuan ko na lang sarili kong hawak ang mikropono. Pumili ako ng kantang mababa lang. At habang kumakanta ako, rinig ko ang kantsawa nila. Napailing ako. Pero nang sulyapan ko si Glenda, nakatingin pa rin siya sa akin habang nakangiti. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maraming nagkakagusto sa aking babae sa baryo namin. Dahil ika nga nila, tall, dark, and handsome daw ako. Pero di ko naman pinagyayabang yun. Dahil yun ang naman ang kaya kong ibuga. Pagbaba ko, sabay-sabay silang nag-toast. Para kay Brian at Glenda. Loko. Pasensya ka na. Makukulitan talaga sila. Bulong ko kay Glenda habang naglalagay ng pulutan sa plato ko. Ano ka ba? Masaya nga eh. At least hindi boring. At saka okay lang naman. Okay lang saan? Okay lang na akong tinutokso nila sa'yo. Napatigil ako. Nakatitig siya diretso sa mata ko. Tapos ngumisi bago uminom ng alak. Para akong natulala. Ang ganda niya. Lumipas ang oras. Medyo tipsy na kaming lahat. Sa labas ng bar, tumambay kami saglit para magpahangin. Doon mas lalo akong napalapit kay Glenda. Ang tahimik mo nga talaga, no? Sanay lang ako sa ganito. Support kasi trabaho lang. Hindi uso ang kwento. Pero alam mo, gusto ko yung mga ganyan. Yung mga tahimik, may misteryo. Walang mysterious isang kargador. Meron. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nakikinig pa rin sa'yo? Hindi ko alam kung paano sasagot. May kakaiba kay Glenda na hindi ko mawari. Bumalik naman ako agad sa ulirat nang sumigaw si Marco mula sa loob. Brian, halikan mo na. Mga gago talaga yun. Pero nagulat ako sa sagot ni Glenda. Kung gusto ko rin. Sabay lapit ng mukha niya sa akin. Napatulala ako. Ramdam kong amoy ng pabango niya at ang init ng kanyang hininga. Pero bigla siyang tumawa at umupo ulit. Relax! Joke lang. Ang dali mo namang kabahan. Ang mabuti pa,
Maglakad-lakad na muna tayo habang nagsisiyahan pa sila. Naglakad nga kami sa madilim na kalsada. Ramdam ko ang bigat ng alak sa katawan ko, pero mas ramdam ko yung kamay ni Glenda na hindi bumibitaw sa braso ko. Salamat ha. Para saan? Para sa lahat. Masaya ako ngayong gabi. Ngumiti lang ako. Pagdating namin sa isang maliit na lodging sa gilid ng bayan, bigla siyang huminto. Hala, medyo malayo na pala tayo no? Nadala sa kwentuhan ha. Dito na lang muna tayo. Mahirap nang umuwi ng ganito kalasing eh. Natigilan ako. Aha, baka... Pero bago pa ako makatanggi, binuksan niya na ang pinto at hinila ako papasok. Maliwanag ang kwarto sa loob. Malamig din ang simoy ng aircon. Hindi ko na rin malaman kung bakit hindi ako tumanggi ng masandaling yun. Basta ang huling natatandaan ko, nakaupo na kami sa kama, habang si Glenda ay nakahilig sa balikat ko. Alam mo, Brian, hindi ka kagaya ng ibang lalaki na kilala ko. Bakit naman? Hindi ka maangas. Tahimik ka pero totoo. Gusto ko yun. Napatingin ako sa kanya. Pero bago ko pa maisip ang sagot, bigla niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Para akong natulala, pero tumugon din ako. Nag-init ang katawan ko at sa dami ng boteng na ubos namin kanina, hindi ko na alam kung saan natapos ang lahat. Ang alam ko lang, nagising ako kinabukasan na ang una kong nakita ay yung puting kisame at ang liwanag na sumisilip mula sa kortina. Paglingon ko, nakita ko si Glenda. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakangiti at nakatitig lang sa akin na para bang may alam siya na hindi ko alam. Gising ka na pala, birthday boy. Napahilot ako sa sentido. Anong nangyari kagabi? Ngunit ngumiti lang siya at hindi sumagot. Tumayo siya mula sa kama at doon nanlaking mamata ko dahil wala siyang suot na kahit na ano. Nang tingnan ko rin ang sarili ko sa ilalim ng kumot, wala din akong suot kaya dali-dali kong tinakpan ang mata ko. Natawa siya. Naiilang ka ba ha, Brian? Huwag mo nang takpan yung mata mo. Nakita't nilaro mo naman to lahat kagabi, di ba? Ano? Relax ka lang. Hindi naman ako galit. Sa totoo lang, ang saya nga natin kagabi. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Namumulang pisngi ko na parang sinampalang 10 tao ng sabay-sabay. Hindi ako makapaniwala. Anong hindi mo pinaniniwalaan? Na nagustuhan mo rin? Umupo siya pabalik sa kama. Malapit sa akin. Brian, minsan kailangan mong matutong magsaya. Lagi kang seryoso eh. Lagi kang parang may pasan-pasan. Ngayon, isipin mo na regalo ko na lang to sa birthday mo. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Bakit? Nahihiya ka? Lalaki ka, Brian. At sa totoo lang, hindi mo rin naman to tinanggihan kagabi, di ba? Makalipas ang ilan pang minuto, habang nakatitig ako kay Glenda na nag-ayos ng buhok, doon ko naisip na hindi pwedeng dito na magtapos ang lahat. Ginawa ko ang bagay na hindi dapat ginawa sa babaeng hindi ko naman pag-aari. Kaya nagsalita ako. Glenda? Pwede bang kunin ko yung number mo? Para, alam mo na, may contact tayo. Tumigil siya saglit, tapos bigla siyang natawa. No need, Brian. Sanay na ako sa ganito. Fun lang. Parang tinusok ng karayang ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano pa ako sasagot. Hindi to basta-basta lang para sa akin. Unang beses kong gawin to sa isang babae. Ayaw kong isipin na hindi kita pinanagutan. Paninindigan kita at ang nagawa ko sa'yo, Glenda. Paninindigan? Ang bigat naman ng mga salita mo, Brian. Relax ka lang. Hindi ako mabubuntis ng ganun kadali. Glenda, hindi yun ang punto ko. Alam mo, ikaw na siguro ang pinakaseryosong lalaking nakalala ko sa gandong sitwasyon. Nilapitan niya ako at hinaplos ang pisngi ko.
You know what? Ang sweet mo, Brian. Pero wag mo nang masyadong isipin to. Okay na yung masaya tayo kagabi. Hindi mo na kailangang problemahin pa ang bukas. Trust me, mas sanay ako sa ganito kesa sa'yo. Happy birthday, Brian. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, ngumiti siya, kumindat, at saka naglakad palabas ng kwarto. Pagbalik ko naman sa port kinabukasan, ayoko nang isipin pang nangyari, kaya inabala kong sarili ko sa trabaho. Hatak dito, buhat doon. Pawis at amoy isda ang bumabalot sa akin buong araw. Hanggang sa lapitan ako ni Toto. Bray, saan ka nagpunta ni Glenda kagabi? Ah? Wala. Hinatid ko lang siya sa sasakayan. At ako naman, umuwi agad. Di na ako nakabalik sa videoke bar. Sus! Sabat ni June. Bigla nga kayong nawala eh. Huwag kang magsinungaling. Kita naman sa mukha mong may nangyari eh. Ano, 3 points ba? Wala nga. Uloro. Bakit parang iba na yung lakad mo ngayon? Parang may naputol na buto sa tuhod mo ah. Naghagalpakan sila ng tawa. Ako naman, napakamot na lang ng ulot na napayuko. Ang hirap ikaila, lalo na't hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung init ng labi niya at yung lambot ng katawan niya ang dumikit sa akin. Lumipas ang halos 1 buwan mula nung gabing yun. Akala ko tapos na. Akala ko wala nang kasunod. Balik lang ako sa normal na routine ko. Trabaho sa port, uwi, kain, tulog. Pero isang gabi, pagkagaling ko sa maghapong pagbubuhat ng mga kahon ng isda, ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko si Glenda. Nakatayo siya sa labas ng barong-barong ko, nagkakamot ng braso at halatang inis na inis dahil kinakagat siya ng mga lamok. Glenda, anong ginagawa mo rito? Agad siyang umirap. Si Mark ang nagsabi sa akin kung nasan ka nakatira. Kailangan kitang makausap. Napakamot ako ng ulo, saka pinapasok siya sa loob. Pagpasok namin, agad niyang nilibot ang tingin sa loob ng bahay ko. Halatang hindi siya komportable. Ano ba tong tirahan mo, Brian? Mainit, masikip, tapos walang bentilador. Paano ka nabubuhay dito? Sanay na. Wala naman akong choice eh. Ito lang ang kaya ko sa sahod ko bilang isang kargador. Umupo siya sa sira kong upuan, saka diretsyong tumingin sa akin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Brian, buntis ako. Parang bigla akong nabingi sa narinig ko. Teka, seryoso ka? Sigurado ka? Umirap siya. Sa tingin mo ba magbibiro ako ng ganito? Oo, buntis ako. At sigurado akong ikaw ang ama. Napaupo ako sa tabi ng lamesa habang nanginig pa rin ang kamay ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero ang una kong naramdaman, masaya ako. Totoo, wala akong ipon. Wala akong magandang trabaho. Pero anak ko yun. Party ko yun. Salamat naman, Glenda. Magiging tatay na ako. Umismid siya. Tatay? Kaya mo bang buhayin ang anak natin ha, Brian? Tumingin ka nga sa paligid mo. Kahit murang electric fan wala ka. Paano mo ako masusuportahan? Paano mo mabibigyan ng maayos sa buhay yung magiging anak natin? Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Totoo lahat ng sinabi niya. Lahat ng kahinaan ko, binanggit niya sa harap ko. Nakaramdam ako ng hiya, ng kirot, ng pagkadurog. Glenda, hindi man ako mayaman pero handa ako magsumikap. Magtatrabaho ko ng doble, ng triple kung kinakailangan. Basta para sa inyo ng anak Brian, natin. hindi lahat ng bagay na dadaan sa pagsisikap. Hindi lang paus ang puhunan sa pagpapalaki ng bata. Kailangan din ng pera, seguridad, kinabukasan. At wala ka nun. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tumahimik ako, nakatungo lang, at ramdam ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Ang sakit marinig nang wala siyang tiwala.
Pero sa kabila ng lahat, hindi ko naman siya masisisi. Pinilit kong tumingin sa kanya kahit nanginginig ang boses ko. Oo, wala akong pera. Oo, mahirap lang ako. Pero Glenda, ano ko yan? Hindi ko tatalikuran yan. Kahit ano pagsabihin mo, pananagutan ko to. Bahala ka. Basta sinabi ko na sa'yo, ayusin mo ang buhay mo. Saka siya naglakad papalabas ang barong-barong ko. Iniwan akong nakatulala. Hawak ang dibdib kong parang sisabog sa dami ng emosyon. At doon ko lang naramdaman na ang pinakamasarap na balitang natanggap ko ay siya ring pinakamabigat na responsibilidad na kailanman ay haharapin ko. Kinabukasan hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa utak ko yung sinabi ni Glenda kagabi na kahit murang electric fan hindi ko mabili. Kaya nang sumahod ako sa sumunod, halos kalahati agad ang ginuha ko. Dagdag pa, nakisuyo ako sa dalang tropa ko na pautangin ako kahit maliit lang. Kaya naman pagkatapos ng trabaho ko sa port, dumiretso ako agad sa palengke. Doon, nakabili ako ng mura pero maayos na electric fan at isang kutsyon na hindi naman sobrang kapal pero sapat para hindi na sa banig lang matulog si Glenda dahil bala kong sa bahay na siya patirahin. Pag uwi ko, nakita ko ni Marco sa labas ng bahay nila kaya nagtanong agad ito. Oh, pare, saan to? Sa bahay. Bagong bili. Katas ng sahod at utang kina Jun at Tuto. Aba, himala. Nga pala pre, nagkita na ba kayong dalaw ni Glenda? Nagkita kasi kami nung isang araw eh. Tinatanong niya kung saan ka nakatira. Oo, pumunta na siya sa bahay ng isang linggo. Ipinaalam niya lang na, ayun nga, buntis siya. Buntis? Ikaw ang tatay? Loko. Oo naman, ako ang tatay. Kaya nga inaayos ko ng lahat eh. Dito na siya titira para mamonitor ko. Ayaw kong pabayaan ng mag-ina ko pare. Paano yan Bray? Kaya mo ba talagang sustentuhan yan? Pambili nga ng beer, hirap ka pa minsan eh. Tapos ngayon may buntis ka pang aalagaan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko. Kahit anong trabaho, kahit anong hirap, kakayanin ko. Anak ko yun pare, at hindi ko yun tatalikuran. Natahimik siya saglit, tapos ngumiti. Di congrats Tatay Brian. Natawa ako, kahit alam kong mabigat ang daang tatahakin ko. Sa isip-isip ko, kahit gaano kahirap, mas mabuti na mabansagan akong tanga kaysa masabing iniwan kong responsibilidad ko. Dumating din yung araw na tumira na si Glenda sa bahay ko. Buong maghapon akong naglinis, naglampaso ng sahig, nagbuhat ng mga kalat sa labas para lang magmukhang mas presentable ang barong-barong ko. Kahit gaano kaliit, gusto kong iparamdam na ligtas siya rito. Pagpasok pa lang niya, agad ko nang kinuha yung gamit niya at inalalayan siya papunta sa kutsyon na binili ko. Oh, dahan-dahan lang. Umupo ka muna rito. May kutsyon na bago para mas komportable ka. Napatingin siya sa akin sabay irap. Pasensya na Glenda. Eto lang kasing kaya ko sa ngayon eh. Pero gagawin ko ang lahat para mas maayos pa to habang nandito ka. Naglatag ako ng kumot. Inayos ang fan sa kanyang tabi. Tapos sinubukan kong ipihit ng tama para sa diretso sa kanyang yung hangin. Ayan, para hindi ka mainitan. Kung may gusto kong kainin, sabihin mo lang. Bibili agad ako. Napabuntong hininga siya. Brian, hindi ako prinsesa para alagaan mo ng ganyan. Buntis lang ako. Pero kaya ko pa namang maglakad para bumili ng pagkain. Alam ko naman yun. Kung sakali lang naman na ayaw mong lumabas. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Aalagaan ko kayo ng anak nating dalawa. Kahit pa mahirapan ako. Basta para sa inyo okay lang. Gusto ko siyang yakapin at sabihin magiging maayos silang lahat. Pero pinili kong kumilos na lang. Nilabhan ko yung ilan niyang damit. Nag-init ng tubig para makaligo siya ng mas komportable. Tapos nagluto ko ng simpleng ulam. Habang kumakain kami, panay pa rin ang reklamo niya. Wala ka bang kahit malit na mesa na maayos?
Pati kutsara tinidor mo parang luma na. Pasensya na talaga, Glenda. Unti-unti kong ayusin lahat. Hindi ko man agad mapantayan yung nakasanayan mong buhay pero sisikapin kong hindi magkulang. Simula noon, todo kayod na ako. Araw-araw ang bigat ng kargada. Pero tuwing naiisip ko si Glenda at ang batang dinadala niya, mas pinipili kong kumapit kahit halos wala na akong lakas. Malaki na rin kasi ang tiyan ni Glenda at mas madalas siyang hirap gumalaw. Alam kong marami siyang iniinda na hindi niya sinasabi. Kaya kahit gaano kabigat ang masa ko, kahit ilang beses akong mabalibaligtad sa iginit at pawis, wala akong karapatang magreklamo. Naalala ko pa nung sinabi niya gusto niya ng colored na ultrasound. Saglit lang ako natahimik noon kasi alam kong mahal. Pero nung nakita ko yung mga mata niya na puno ng pag-asa at pananabik, hindi ko na kayang magsabi ng hindi. Basta para sa inyo ni baby, gagawin ko. Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Kahit sa loob-loob ko, iniisip ko kung saan ko nga ba kukunin yung pambayad. Kaya heto ako ngayon, halos wala ng pahinga. Gigising ng madaling araw, tatapusin ang trabaho hanggang magdilim. Tapos uuwi na parang basang damit na nilabhan sa sobrang pawis at sakit ng katawan. Naririnig ko rin minsan ang mga barkada ko. Tol, baka bumigay ka na niyan ha? Oo nga, magpahinga ka naman. Bilib daw sila sa akin kasi hindi ako tumakbo. Hindi ko iniwan si Glenda kahit pwede ko namang gawin. Pero para saan pa ang pagiging lalaki ko kung iiwan ko siya sa gitna ng hirap? Habang pinagmamasdan ko si Glenda tuwing gabi, hinihimas ang tiyan niya at pinapakinggan yung mahinang tibok ng anak namin. Napapangiti ako at sobrang pagod ko kasi doon ko nakikita lahat ng dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi ko makakalimutan ang araw ng ultrasound schedule ni Glenda. Kahit butas-butas na halos ang bulsa ko, hindi ko inalintana. Ang importante, masunod ang hiling niya na colored ultrasound daw para malinaw at makita ng maayos yung bata. Sa isip ko, tama lang. Karapatan niya yun. Karapatan ng anak namin. Pagpasok namin sa klinika, kabat-sayang laman ng dibdib ko. Para akong batang pinapasok sa prayahan, hindi mapakali. Nang idikit ng doktor yung malamig na gel sa tiyan ni Glenda, napakapit ako sa upuan. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. At nang lumabas sa screen ang malilit na anyo, yung ulo, yung kamay, yung paa, nagbahigpit ako ng hawak sa palad ni Glenda. Babae, sabi ng doktor, sabay tingin sa amin. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa sobrang saya. Babae, ang anak ko'y babae. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Parang maluha-luha pa nga ako habang nakatitig sa screen. Glenda, babae ng anak natin. Bulong ko sa kanya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lamang siya sa screen na para bang may iniisip na malalim. Hawak-hawak ko pa nga ang kopya ng ultrasound paglabas namin ng klinika. Para akong nanalo sa loto. Kinakaway-kaway ko pa yon sa mga kakilala kong nakakasalubong namin. Uy, tingnan niyo, babae nga ako. Buong yabang kong sabi. Ngumiti lang ang ilan, yung iba bumati ng congratulations. Pero napansin ko si Glenda, nakasimangot na naman. Nakapamewang pa habang mabagal na naglalakad. Brian, tigilan mo nga yan. Bakit naman? Masaya ako eh. Ang ganda-ganda ng anak natin oh. Babae pa. Hindi mo ba naiisip na nakakahiya? Pinapakita mo pa sa lahat na para bang kaya mo talagang buhayin yan. Natigilan ako. Ramdam ko ang tusok ng mga salita niya. Pero agad kong hinigpitan ang hawak ko sa papel na para bang yun na lang ang kapit ko sa lahat ng pinaghirapan ko. Glenda, huwag mong isipin na hindi ko kaya. Hindi nga ako mayaman. Kargador lang ako. Pero wala akong ibang gusto kundi panindigan ka at ang anak natin. Kaya kong magsakripisyo.
Kung kailangan ko magtrabaho ng doble o triple, gagawin ko. Para lang sa inyo. Tumingin siya sa akin sandali, saka umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung napagod lang siya o talagang hindi siya naniniwala. Pero sa puso ko, isa lang sigurado. Walang makakapigil sa akin na ipagmalaking anak namin. Kahit gaano kahirap at kahit gaano kabigat, proud akong maging tatay. Hanggang sa mga anak na nga si Glenda, hindi ko makalilimutan ang unang iyak na yon. Para bang lahat ng pagod ko, lahat ng puyat at pagkain ko sa fishport ay naglaho sa isang iglap. Babae nga gaya ng sabi ng doktor. Faustine, iyon ang pangalang pinili ni Glenda na parang musika sa pandinig ko. Pag uwi namin mula sa ospital, akala ko mas mapapadali ang lahat. Pero mali pala ako. Sa gabi, ako ang bumabangon kapag umiiyak si Faustine. Ako ang nagtitimpla ng gatas. Ako ang nagpapalit ng lampin. Si Glenda, hawak-hawak pa rin ang cellphone niya. Nakahiga lang, minsan nakapikit. Minsan tatawa-tawa habang katchat ang kung sino man. Bri, pakisuyo nga oh. Umiiyak na naman yung anak mo. Napatingin lang ako sa kanya at hindi na sumagot. Kinuha ko si Faustine, pinatong sa dibdib ko. Hinagod-hagod ang likod hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak. Oo, pagod ako. Sa fishport, buhat dito, buhat doon. Ang pawis ko, halos hindi na natutuyo. Pag uwi, ang inaasahan kong pahinga na uuwi sa pagpupuyat. Pero hindi ako nagre-reklamo. Hindi ko kayang tiisin ang iyak ng anak ko. Hindi ko kayang hayaan siyang magutom o mabasa ang kanyang lampin. Hindi ko naalintan ang mga eye bags na halos ilang kilo na. Hindi ko naalintan ang sakit ng likod ko o ang halagang ginagastos ko sa gatas at lampin. Basta nakikita ko si Faustine na payapa ang tulog, ramdam kong may dahilan ng bawat pawis na tumutulong mula sa akin. 3 buwan na si Faustine. Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang, hawak ko pa siya, nakasinlaki ng halos ng braso ko. Ngayon, mataba ng pisngi niya. Lumalakas ang iyak at minsan napapangiti pa kapag inaaliw ko. Sa tuwing tinignan ko siya, para bang wala nang mas mahalaga pa. Isang gabi, habang tulog ng anak namin, nag-ipon ako ng lakas ng loob para kausapin si Glenda. Glenda? Tawag ko habang nakaupo siya sa gilid ng papag, hawak pa rin ang kanyang cellphone. Huminga ako ng malalim. Nagsisimula na pala akong mag-ipon. Konti pa lang pero dadagdagan ko pa. Plano ko kasi na makapagpakasal na tayong dalawa. Napatingin siya sa akin pero hindi ako nakakita ng tuwa sa mga mata niya. Bagkos, narinig ko pa ang malutong ng tawa. Kasal? Brian naman, hirap ka na nga sa diaper eh. Kasal pang iniisip mo? Alam kong mahirap, pero kaya ko. Para sa ating Glenda. Para kay Faustine. Ayokong lumaki siya na hindi buong pamilya niya. Gusto ko ipakita na handa akong panindigan ka. Hindi ako magpapakasal, Brian. Hindi pa ako magpapakasal. Bata pa ako. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap. Gusto kong magtrabaho, mag-ipon. Para sa sarili ko. Hindi para matali agad. Napatitig ako sa kanya. At doon ko naramdaman ang takot na matagal ko nang kinukubli. Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako. Magaling ng tahi ko kaya kaya ko na. Hindi ako pwedeng manatili dito, Brian. Hindi pa ako handang maging ina. Isang beses lang yung nangyari sa atin. At hindi ko naman inaakalang magubuo ngayon dahil ingat na ingat ako. Ay, kaya ngayon, na-delay ang mga pangarap ko. At ngayong magaling na ako, nakapanganak na ako. Matutupad ko na yon. Tsaka, ayoko magpatali sa isang katulad mo. Ano bang kinabukasang maibibigay mo sa akin? Eto? Huh. Parang biglang lumubog ang mundo ko. Napalapit ako sa kanya, saka hinawakan ng braso niya. Glenda,
Huwag naman ganito. Paano si Faustine? Kailangan ka niya. Kailangan niya ng isang ina. Oo, kailangan niya ng ina. Pero hindi ng inang pilit. Hindi ng inang ikinulong ang sarili sa pagkakamali ng isang gabi. Kailangan niya ng ina na handa. Hindi ng ina lang para lang masabing buo ang pamilya. Hindi ako nakasagot agad. Pakiramdam ko, sinaksak niya ako ng paulit-ulit gamit ang mga salitang yun. Gusto kong sabihin na handa naman ako maghintay. Na kaya kong baguhin lahat kung mananatili lamang siya. Pero nakikita ko sa mukha niyang desidido na siya at matagal niya ng plinano ayon. Kinabukasan, nagising ako sa iyak ni Faustine. Madaling araw pa lang kaya agad akong bumangon. Dahan-dahan ko siyang tinimplahan ng gatas. Tapos inakay ko siya hanggang kumalma. Nang bumalik ako sa papag, saka ko lang napansin na wala si Glenda. Glenda? Tawag ko na halos pabulong dahil baka magising muli si Faustine. Pero walang sagot. Tumayo ako at hinanap ko siya sa labas ng barong-barong. At doon ko siya nakita. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Glenda, bit-bit ang bag niya. Lalapitan ko pa sana siya pero hindi ko na nagawa dahil may sumulpot na mamahaling kotse. Bumukas ang pinto niyon at isang lalaking nakapolong lumabas. Saka siya hinalikan sa labi. Nagulat ako. Nanigas ang tuhod ko. Pumasok siya ng kotse at bago tuluyang maisarang pinto, lumingon siya saglit. Hindi ko alam kung aksidente lang ba yun o talagang nakita niya ako sa malayo. Pero hindi ko nakita ang alinlangan sa mga mata niya. Ni hindi mo lang siya nagpakita ng lungkot o guilt. Wala. Pakiramdam ko, nanliit ako. Parang kinuha lahat ng lakas ko. Para akong pinagtawanan ng buong mundo. Ako na kargador lang ay piniling iwanan para sa isang mayamang lalaki. Naisip ko agad si Faustine, ang anak kong wala pang muwang. Paano ko sasabihin sa kanya paglaki niya na iniwan siya ng ina niya? Na pinili niyang sumama sa iba dahil hindi pa siya handang maging ina. Pinahid ko ang luha ko at pinilit ng ngumiti. Niluno ko ang sakit kasi kung bibigay ako, kung hahayaan kong lamunin ako ng lungkot, sino pa ang matitira para kay Faustine? Simula noon, ako na ang naging nanay at tatay ni Faustine. Hanggang sa hindi ko na nga namamalayan kung gaano kabilis lumipas ang panahon at 7 taong gulang na siya. Parang kailan lang, karga-karga ko pa siya. Ngayon, may mga tanong na siya na hindi ko alam kung kaya kong sagutin. Tatay, bakit wala po akong nanay? Tanong niya isang umaga habang sinusutan ko siya ng uniforme. Parang may pumiga sa puso ko. Ngunit sa huli, nagpakawala lamang ako ng pilit ng ngiti at huminga ng malalim. Basta andito lang si tatay, anak. Kompleto ka na. Sino po bang mas kamukha ko, tatay? Ikaw po ba o si nanay? Tumingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin, mana siya sa ina niya. Pero napangiti na lang ako. Siyempre, mas kamukha mo si tatay. Tingnan mo, pareho tayong makulit at parehong matibay. Ngumiti siya, pero ramdam kong kakulangan sa ngiting yun. Ramdam ko na hindi sapat ang sagot ko. May lungkot sa mata niya na parang hinahanap ang pirasong hindi ko maibigay. Paghatid ko sa kanya sa eskwela, habang nakikita ko siyang nakikihalubilo sa ibang bata, naisip kong darating ang panahon na hindi na siya makokontento sa sagot ko. Darating ang araw na hahanapin niya na ang kanyang ina. At doon ako natakot. Kasi paano ko ipapaliwanag na pinili siyang iwan ng kanyang ina? Na mas pinili ng ina niya ang sarili kaysa sa amin. Pero para sa ngayon, sapat na munang maramdaman niyang buo siya. Kahit kami lang dalawa. Sapat na munang alam niyang may isang tatay na handang ibigay lahat, kahit ang buhay, para sa kanya. Binigay ko sa kanyang lahat. Pinilit kong maging sapat. Pero isang araw, dumating ang hindi ko inaasahan. Biglang may tumawag sa akin na di ko kilala
Saglit akong nagdalawang isip kung sasagutin ko ba. Pero sa huli, sinagot ko pa rin. Hello? Brian. Iyon pa man ang nasasabi niya ay alam ko na agad kung sino yon. Glenda? Ako nga. I want Faustine back. I'm ready to be her mother na. I can provide for her. Napahagat ako ng labi. Gusto ko siyang murahin at pagsalitaan ng masama, pero di ko ginawa. Hindi. Ako ang tatay at hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Brian, ano ba? Tingnan mo nga oh. Ilang taon na si Faustine pero ganyan ka pa rin. Doon ako galing sa luma mong bahay. Pero wala na daw kayo doon. Dahil nangungupahan ka na. At kahit saan man yan, kailangan mong ibalik sa akin ang anak ko. Nabigla ako sa sinabi niya, kaya natawa ako. Ibalik sa'yo? Bakit? Kinuha ko ba si Faustine sa'yo? Baka nakakalimutan mong ikaw ang lumayo. Iniwan mo siya at sumama ka dun sa mayamang lalaki mo. Hindi ikaw nagsikripisyo sa kanya. At ngayon, may lakas ng loob ka pang sabihin yan? Oh please, Brian. Being a father doesn't mean you're good enough. You think staying awake at night makes you a hero? You think carrying her makes you the best? I can give her a better life. Dahil ginamit ko ang utak ko. Eh ikaw ba? Hindi pera ang kailangan ng anak natin, Glenda. Pagmamahal. At yun ang kaya kong ibigay. Talaga? So nagmamatigas ka? Then, we'll see you in court. Let the judge decide who deserved Faustine. At doon ko naramdaman ang lalim ng laban na kinakaharap ko. Hindi ng laban para sa sarili ko, kundi laban para sa anak kong walang kamuwang-muwang. Hindi ko na alam kung paano ko na ipaliwanag kay Faustine ang lahat. Pero laking pasasalamat ko din dahil malawak ang isipan niya at naiintindihan ako. Lalo na ang sitwasyon namin ngayon. Tahimik ang buong korte nang tinawag ako ng hukom. Mabigat ang tingin niya habang binubuklat ang mga papel sa kanyang mesa. Naroon si Glenda at ang kanyang kinakasama. Nakaupo sa kabilang panig. Nakataas ang baba na parang alam ng panalo na sila. Mr. Brian Asuncion, may maayos po ba kayong tirahan? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Nangungupahan po ako ngayon, Your Honor. Kasama ang anak ko. Dahil wala pa po akong pambili ng sariling bahay. Tumango ang hukom. At kumusta naman ang iyong trabaho? May sapat ba kayong income upang tustusan ng pangangailangan ng bata? Kapag malakas po, 500 pesos po ang kita ko sa isang araw. Kapag mahina, 300 pesos lang po. Pero kahit ganun po, sinisiguro ko pong hindi nagugutom ang anak ko. Inuuna ko po siya bago ang lahat. Nakita kong umisi si Glenda. Sumabat din ang abogado nila. Your Honor, clearly, this man cannot provide stability. Look at the figures. 300 to 500 pesos. How can he send Faustine to school? How can he give her a decent future? My client's family has more than enough resources to ensure the child's welfare. Your Honor, hindi lang po perang kailangan ng bata. Oo, mahirap lang ako. Pero kahit mahirap, mahal kong anak ko. Ako po mismong nag-aalaga sa kanya araw at gabi. Hindi ko po siya binabaliwala. Aanhin naman ni Faustine ang marangyang buhay kung hindi niya ramdam ang pagmamahal sa paligid niya. Nilingan ko si Faustine na nakaupo sa tabi ko. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ko na parang ayaw nang bumitaw. Your Honor, we are not questioning the father's love. What we are saying is that love is not enough. The child deserves comfort, education, and a brighter future that Mr. Asuncion cannot give. Lumipas ang isang linggo mula nang matapos ang hearing. Tinawag muli ang pangalan ko sa korte para pakinggan ang hatol. Nakatayo ako, nanginginig, habang si Faustine ay nakaupo sa bangko. Hawak pa rin ang kamay ko na parang ayaw akong kumawala. Sa kasong ito, ibinibigay ng korte ang kustudiya ng menor de edad na si Faustine Asuncion sa kanyang inang si Glenda de la Cruz sapagkat siya'y mas may kakayahan upang suportahan ang pangangailangan ng bata, partikular sa edukasyon at kinabukasan
Ang amang si Brian Asuncion ay hindi pagkakalooban ng visitation rights sa kasalukuyan dahil sa kakulangan ng matibay na pinansyal na kapasidad. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na mga salita dahil parang huminto ang paligid. Naramdaman ko na lang ang biglaang pagluwag ng maliit na kamay ni Faustine mula sa pagkakahawak sa akin at ang paglapit ng dalawang lalaki para kunin siya. Hindi po, Your Honor. Bigla akong napalaw sa gitna ng korte, umiiyak, pinipilit pigilan ang pag-agaw sa anak ko. Hindi niyo po alam. Akong nagpalaki sa kanya. Akong nagaruga mula umpisa. Paano niyo po sinasabing wala akong karapatan, ha? Kahit mahirap lang po ako, ginagawa kong lahat para mabuhay ng anak ko. Lumapit ako kay Glenda. Lumuhod sa harap niya, nagmamakaawa. Glenda, maawa ka. Huwag mo naman siyang kunin sa akin. Siya lang ang buhay ko. Maawa ka. Brian, stop embarrassing yourself. This is for Faustin's future. You can't give her anything but poverty. Muli akong humarap sa hukom, lalo na nang marinig kong iyak ni Faustine. Wala na akong pakialam kung ano lang tingin ng mga taong nandoon sa akin. Basta wag lang irayo sa akin ang anak ko. Lumuhod ako sa harap ng hukom, halos gumapang na nga ako sa pagmamakaawa. Your Honor, pakiusap. Huwag niyo po akong ihiwalay sa anak ko. Kahit visitation lang po. Kahit paminsan-minsan lang po makita ko siya. Hindi ko po kayang wala siya. Mr. Asuncion, please respect the decision of the court. Doon tuloy nang bumigay ang tuhod ko. Muli kong nilapitan si Glenda at hinawakan ang kanyang kamay. Glenda, hayaan mo munang makasama ko anak ko. Kahit isang gabi lang. Maawa ka. Hindi pa ako nakapagpaalam sa kanya. Hindi ko pa na-empake ang mga paborito niyang damit. Maawa ka naman sa akin. Paano ko makakasiguro na hindi mo siya itatakas? Hindi ko gagawin yun. Maawa ka. Nakita ko ang pag-iisip ni Glenda bago tumango. Sige, pero bukas ng umaga, kukunin ko siya sa labas ng inuupahan mong bahay. Tumango na ako at niyakap si Faustine. Napatakbo pa akong nilapitan. Nag-iyakan kami at niyakap po siya ng mahigpit na mahigpit. Sinulit kong ilang oras na natitira sa amin ng anak ko. Hanggang sa makatulog siya ay naroon lang ako. Nakaupo sa gilid ng banig, nakatingin sa kanya. Sa dilim ng gabi, pinagmamasdan ko ang bawat parte ng kanyang maliit na katawan. Ang mga paang ako mismong nagturong maglakad, ang mga kamay na ako mismong nagturong magsulat, at ang bibig na ako mismong nagturo ng salitang tatay na sa tuwing maririnig ko ay parang tumutunaw sa lahat ng pagod ko. Pinakiramdaman ko ang bawat hininga niya. Pinisil ko ang kanyang madaliri at kinabisado ko sa isipan ng mukha niya na para bang kapag kinuha niya siya sa akin kinabukasan, ito lang ang magiging alaala ko. Hanggang sa hindi ko na natiis, niyakap ko siya ng mahigpit habang natutulog at umiyak ng umiyak. Wala akong ibang magawa kundi humiling sa Diyos na sana kahit kunin siya sa akin, huwag sanang mawala sa puso niya ang salitang tatay. Kinabukasan, dumating ang oras na kinatatakutan ko. Dumating ang kotse sa labas ng bahay. Bumaba si Glenda, kasama ang lalaking pinili niyang ipalit sa akin. Halika na anak, let's go. Mommy will take care of you. Pero ayaw bumitaw sa akin ni Faustine. Tatay, ayoko po. Ayoko sa kanya. Sigaw niya na halos humihikbi na. Hawak ko ang kamay niya pero marahan ko ring pinakawalan. Wala akong laban sa sitwasyon. Anak, magpakabait ka ha. Lagi mong iisipin. Tuwing naisip mo si tatay, naiisip din kita. Mahal na mahal kita, Faustine. Sige na, doon ka muna sa mami mo. Umiyak pa rin siya habang unti-unting hinahatak pareho sa akin. Nakatingin lang ako, walang magawa. Habang ang luha ko ay tuloy nang bumagsak sa lupa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong habulin ang takbo ng kotse. Pero wala akong laban. Ang kaya kong lang gawin ay tumayo roon at umiyak. Pagkaalis nila, umupo ako sa labas ng bahay namin
sa mismong bangkito kung saan madalas kami ni Faustin magkwentuhan tuwing gabi. Umiiyak akong nakayuko. Hawak-hawak pa ang maliit na damit na iniwan niya sa upuan kanina. Doon lang tuluyang bumigay ang boses ko. Sumigaw ako pero walang lumabas kundi hikbi. Makalipas ang mga araw, linggo, buwan, patuloy akong nagtrabaho. Kargador pa rin sa pantalan. Bit-bit ang mga sakot kahon na halos doble sa timbang ko. Ang mga kamay ko, mas makapal lang kalyo. Ang mga braso ko, mas mabigat na. Ngunit iyon lang ang libangan ko para kahit papaano ay mawala ang aking lungkot. Makalipas ang 10 taon, kargador pa rin ako. Hindi ko iniwan ang trabaho ko kasi yun lang alam kong marangal pagkukuhanan ng kabuhayan. Halata na sa aking itsurang paglipas ng panahon. Kulubot ang balat ko, maputi na ang buhok ko sa gilid at mas mabagal ang hakbang ko. Ang mga kasamahan ko sa pantalan, may kanya-kanya ng pamilya at anak, habang ako, mag-isa pa rin. Hindi ko na rin muling tinangkang umibig. Takot na ako maulit ang nangyari. Takot akong muling mag-alaga, magmahal, at pagkatapos iwanan. Takot ako may batang muli akong yayakapin, tapos kukunin sa akin. Kaya pinili kong manatiling mag-isa. Pero kahit ganon, sa bawat pagod ko sa trabaho, sa bawat pawis na tumutulos sa noo ko, siya pa rin ang laman ng isip ko. Si Faustin. Kung kumakain na ba siya ng maayos, kung masaya ba siya sa buhay niya, kung tinuturuan ba siyang magmahal ng tama. Hindi ko alam kung naaalala niya pa ako. Pero ako, hindi ko siya nakalimutan kahit isang araw. Bray, binyag lang anak ko sa Sabado ah. Ninong ka. Ako nang nagdesisyon kaya wala ka nang kawala. Bungad ni June habang nag-aayos kami ng karga sa port. Binyag? Ewan ko, June. Hindi ba't parang matanda na ako riyan? Ano ka ba naman? Tayo-tayo lang magtutropa kaya dapat nandun ka. Napakamot ako ng batok pero sa huli, tumango rin ako. Kamusta ka naman? Nahanap mo na ba si Faustin sa social media? Hindi. Baka ibang pangalan ang gamit niya. Baka nga nakalimutan na ako nun eh. Siyempre, social na yun. At dalaga na kaya may ibang buhay na. Matagal ko na kasing hinahanap si Faustin sa social media. Nagbabaka sakali na makausap ko siya kahit dun man lang. Pero wala. Hanggang isang umaga, gaya ng dati, pawisan na ako. Basang-basa ang t-shirt ko sa alat ng dagat at pawis mula sa pagbuhat ng banyera ng isda. Mabigat, halos nanginginig ang braso ko, pero sanay na. Ganoon naman talaga ang buhay ko noon pa man. Paulit-ulit lang. Natigil lang ako nang biglang may huminto sa harap ko. Isang mamahaling sasakyan niyon. Makintab, kulay itim, at halatang hindi basta ordinaryo ang sakay. Napakunot ang noo ko. Iniisip kung bakit nandito siya sa lugar na puro pawis at amoy isda. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at bumaba ang isang dalaga. Natigilan ako. Napakaganda niya. Maputi, maayos ang postura. Halatang galing sa maranyang pamumuhay. Pero hindi yun ang kumuha sa atensyon ko, kundi ang mamata niya na parang matagal ko nang kilala. May hawak siyang malit na bagay, isang larawan, at habang nakatitig siya sa akin, nanginginig ang labi niya. Unti-unti siyang lumapit at bago pa ako makapagsalita, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. "Tatay!" Bulong niya kasabay ng paghikbi. Para akong tinamaan ng kidlat. Nabitawan ko ang banyera ng isda. Tumapo ng mga galunggong sa lupa, kumalat ang amoy. Pero wala na akong pakialam. Bumilis ang tibok ng puso ko at bumuhos ang luha ko ng walang preno. Faustin? Ako nga po, Tutay. Si Faustin. Doon, mas niyakap ko pa siya ng mahigpit. Anak ko, ikaw nga. Diyos ko, ikaw nga to. Niyakap ko siya ng paulit-ulit, hinahaplos ang kanyang buhok at ang kanyang likod.
para siguraduhin totoo siya na hindi to panaginip at hindi to guni-guni. Anak, akala ko hindi na kita makikita. Patawad anak. Patawad kung hindi kita naprotektahan noon. Wala akong magawa. Wala akong laban. Pero anak, araw-araw iniisip kita. Walang araw na hindi ka laman ng puso't isip ko. Alam ko, Tay. Ramdam ko. Ang ganda-ganda mo anak. Malaki ka na. Dalaga ka na. At nandito ka. Diyos ko, salamat. Salamat at binalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ko na tinapos ang trabaho ko at umuwi na ako sa bahay. Nataranta pa ako kung ano ang ipapakain sa kanya dahil lumaki siya sa marangyang pamumuhay at baka hindi na siya kumakain ng simpleng itlog lang. Tay, ako pa rin naman to. Bagoong pa rin po ang paborito ko, kaya wag na po kayong mag-alala. Natawa siya kaya natawa na rin ako. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nandito na si Faustin sa aking harapan. Hinintay kita, Tay. Nabawian mo ako sa walang kwentang mama at stepfather ko. Dinala nila ako sa Amerika para hindi na ako makabalik sa'yo. Pinilit nila ako magtrabaho kahit wala pa ako sa hustong gulang dahil gusto nila ng pera. Pera mula sa pawis ko. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, kailangan ko silang abutan ng kita. Para akong alipin, Tay. Doon na ako natigilan. Diyos ko anak, akala ko masaya ka. Akala ko maalagang nanay mo yung bagong kinakasama niya. Umiling siya. Kitang-kita ko ang galit at sakit sa mga mata niya. Wala silang inatupag kundi ang sarili nilang bisyo. Tay, nagsumikap ako kahit pinapahirapan nila ako. Nag-aaral akong mabuti. Nakapagtapos ako ng business administration. Nakaipon ako ng pera, Tay. At nandito ako dahil gusto kong bumalik sa'yo. At wala na silang magagawa. Marami pa siyang ikinuwento sa akin dahilan para mas lalo akong magalit kay Glenda. Salamat anak. Salamat at hindi ka sumuko. Salamat at bumalik ka sa akin kahit wala akong maibigay na magarang bahay. Kahit wala akong kayamanan. Umiyak siya sa balikat ko. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng kalungkutan, naramdaman ko ulit na buo ako. Simula ngayon, Tay, hindi na kita iiwan. Ako nang mag-aalaga sa'yo. Ako nang bahala sa atin. Hindi na ako magpapadala sa kanila. Pinaghirapan ko ang lahat para dito, para sa pagbabalik ko sa'yo. Hinawakan kong pisngi niya, saka pinunasan ng mga luha niya gamit ang magaspang kong kamay. Hindi anak, hindi mo kailangang pasanin ang lahat. Ako ang tatay mo. Ako ang dapat umalalay sa'yo. Pero ngayon, salamat kasi tinulungan mo rin akong bumangon. Kung anong kaya kong ibigay, ibibigay ko pa rin. Basta tandaan mo, hindi na kita hahayang maagaw pa ulit ng kahit na sino. Tumango siya't muling yumakap sa akin. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kaming bumuo ni Faustin ng bagong buhay. Isang buhay na matagal kong pinangarap. Unti-unti ring nawala ang bigat sa dibdib ko ting umaga. Dahil sa tuwing ididilat kong aking mga mata, siyang una kong nakikita. Dumating ang birthday ko, hindi ko inasahan ang mga sumunod na nangyari. Akala ko simpleng hapunan lang yon na kaming dalawa lang. Pero pagdating ko sa bahay galing palengke, bigla akong sinalubong ng mga lobo at banderitas. Happy birthday, Tay! Sigaw ni Faustin kasabay ng mga barkada kong sina June, Marco at Toto na simula noon ay hindi talaga ako iniwan. Nakatitig lang ako at halos hindi makapagsalita. Sa gitna ng sala, may mahabang mesa na puno ng pagkain. Tumulo ang luha ko sa sobrang tuwa. Lumapit si Faustin at niyakap ako ng mahigpit. Tay, sabi ko sa sarili ko, sa mga taong ginugol mo mag-isa at walang nagdiriwang ng birthday mo ng ganito. Ngayon ako na pong bahala. Hindi ka na mag-iisa. Tinapik ako ni June sa balikat habang nakangiti. Brian, buti namat masaya ka na ulit. Dati-rati halos ayaw nang sumama sa amin sa inuman kasi laging malungkot ang mukha mo. Ngayon iba na. May liwanag na muli ang mga mata mo. Salamat, June. Salamat sa inyong lahat. Anak, salamat. Nagpatuloy ang kasiyahan at doon
Sa gitna ng bagong tahanan namin, habang nakatingin kami sa isa't isa at sa mga kaibigang naroon, dama ko ang pinakapayapang gabi sa buong buhay ko. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako iniwan ng mundo. Nandito na si Faustine, ang buhay ko, ang kayamanan ko, at ang dahilan ng bawat paghinga ko. Lumipas ang mga buwan at parang tuloy nang bumalik ang kulay ng buhay ko dahil kay Faustine. Isang hapon habang nasa kusina ako at nag-ayos ang panindang isda na ibebenta kinabukasan, biglang tumunog ang cellphone ni Faustine. Nakita akong kaba sa mukha niya habang sinasagot ang tawag. Hello? Yes, this is Faustine. Mahinahon niyang tugon. Habang tumatagal, lumalim ang ekspresyon niya at kalaunay natigilan siya. Nakita ko kung paano unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Pagkababa ng tawag, lumapit ako. Anak, sino yun? Bakit parang nanigas ka? Tay, galing po sa Amerika, sa FBI. Dinakip na raw si mama at yung asawa niya. Nahuli daw sila dahil sa bulto-bultong drugs na nahanap sa bahay nila. Adik na raw sila pareho, pati sa pagbebenta ng bahol na gamot. Ano? Anak, totoo ba yan? Diyos ko. Tay, sa totoo lang, wala na akong pakialam. Simulat sa pool naman, hindi ko naramdaman na naginanay siya eh. Kung tutuusin, mas ikaw pang ang tunay kong ina't ama eh. Hindi ko rin malaman kung anong purpose ng pagkuha niya sa akin noon. Pero ganun pa man, ang mahalaga andito na ako ngayon. Kasama ka. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, kahit kailan hindi ko hinagan na mapahamak ang nanay mo. Pero siguro, eto na rin ang karma sa mga pinaggagawa niya. Hindi ko siya kinamumuhian, pero hindi ko rin siya may pagtatanggol. Ang mahalaga, ligtas ka na at nasa piling kita. Tay, huwag ka nang malungkot. Ako mismo, wala na akong hinanakit. Kung hindi nila ako tinapon sa impyerno ng buhay ko noon, hindi ko matutunan ng magsikap at hindi ko kayo mababalikan. Kaya nga po ngayon, gusto ko nang kalimutan ng lahat. Napatitig ako sa kanya at doon ko na lamang kahit ilang taon kaming pinaghiwalay ng tadhana, hindi kailanman naputol ang koneksyon namin bilang mag-ama. At sa sandaling yon, alam kong kahit anong unos pang dumating, basta magkasama kaming dalaw ni Faustine, wala na akong hihilingin pa. Para sa akin kasi, sapat nang nandito si Faustine. Pero isang araw habang nasa pagkainan kami, bigla na lang akong tinukso ng anak ko. Tay, may ipapakilala ko sa'yo. Napakunot-no ako at ngumisi na rin dahil mukhang alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Ano na naman to, anak? Ikaw talaga. Wala ka pang sinasabi pero mukhang alam ko na kung anong sasabihin mo. Kung babae at inireto mo sa akin, wag na. Tanggap ko na ganito ng buhay ko. Hindi po, tay. Kasama ko po siya sa trabaho. Siya po si Ma'am Marie. Mabait siya. Responsable. At alam mo ba, halos kaedad mo lang po siya. Napatigil ako sa pagsubo dahil seryoso talaga siya sa plano niya sa akin. Anak, huwag mo akong biruin ng ganyan. Wala na ako sa edad na ganyan. Matanda na ako para sa pag-ibig. Sapat na sa akin na andito ka na. Wala na akong hihilingin kundi makita kang masaya. Tay, alam ko namang masaya ka dahil kasama mo na ako. At masaya rin ako dahil andito na ako sa piling mo. Pero wala namang masama kung kikilalanin mo si Ma'am Marie, di ba? Anak, huwag mo na akong pilitin. Ang puso ko parang kinulob na ng panahon. Nasa iyo na lahat ng pagmamahal ko. Ayoko nang dagdagan pa. Pero ngumiti si Faustine na parang batang nangungulit. Tay, hindi naman ibig sabihin na magmahal ka ulit. Mababawasan yung pagmamahal mo sa akin. Alam kong pagod ka na. Pero siguro deserve mo ring maramdaman ulit yung alagaan ka. Pasayahin ka. Hindi lang bilang ama, kundi bilang lalaki. Napayuko ako at napaisip sa sinabi niya. Totoo, minsan sa gabi habang nakahiga ako, nararamdaman ko ang lamig ng paligid. May mga pagkakataon ding naiinggit ako kapag nakikita ko mga barkada kong may kasamang asawa, may kahati sa lahat ng bagay, sa hirap man o sa saya.
Pero lagi kong tinatabong damdamin yun dahil akala ko hindi na yun para sa akin. Faustine, salamat dahil iniisip mo ang kaligayahan ko. Pero sa ngayon, sapat na makita kitang masaya. Hindi ko na kailangan ng iba. Ngunit alam kong hindi pa doon titigil ang anak ko. Nakita ko sa kanyang ngiti ang parehong katigasan ng loob na minanan niya sa akin. At sa loob-loob ko, kinakabahan ako. Kasi sa tinig at ngiti ni Faustine, alam kong seryoso siya. Isang linggo nga matapos ang usapan namin, bigla na lamang siyang umuwi isang hapon na may kasamang isang babae. Tay, may bisita tayo. Paglabas ko mula sa kusina, bumungad sa akin ng isang babaeng nakaupo ng maayos, nakangiti at may dalang maliit na paper bag. Maganda siya, hindi lang sa itsura, kundi sa paraan ng pagdadala sa sarili. Mahinhin, maaliwalas ang muka at may magandang ngiti. Good afternoon, Mr. Asuncion. Ako si Marie. Bati niya sabay abot ng kamay. Napakamot ako ng batok. Hindi ko alam pero bigla ako nakaramdam ng hiya ng mga sandaling yon. Nagdadalong isip din ako kung tutugunin ko bang pakikipagkamay niya dahil puro kalyo na ang kamay ko. Opo, magandang hapon din. Pasensya na, hindi ko na lang siguro tutugunin ang pakikipagkamay mo dahil magaspang ang kamay ko at puro kalyo. It's okay. Mabuti nga yan. Sabi nila kapag puro kalyo ang kamay ng isang tao, masipag. At yun din ang sinasabi lagi sa akin ni Faustine, na masipag daw ang tatay niya. Napatingin ako kay Faustine na nooy ngingiti-ngiti lang na nakatayo sa aking tabi. Tay, si Mama Marie po, supervisor ko dati. Siya pong isa sa mga tumulong sa akin nung nasa Amerika pa ako. Kung wala siya, baka hindi ako makakaalis sa poder ni Mama. Ah? Talaga? Oo, matalinong anak mo at napakabait. Kaya nang malaman kong babalik siya sa Pilipinas para hanapin kayo, natuwa ako. Sabi ko susuportahan ko siya kahit ano pa man. Lumipas ang mga buwan, mas lalo ko pang nakilala si Marie. Mabait siya hindi lang kay Faustine kundi pati sa akin. Sa tuwing pagod na pagod ako sa trabaho, andyan siya para mag-abot ng tubig o kahit simpleng kumain ka muna bago matulog. At sa malit na bagay na yun, ramdam ko ang kanyang malasakit. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng bahay, tahimik lang kami nagkakapinuuna. Hanggang sa magkwento siya tungkol sa buhay niya, na isang beses lang siyang umibig sa isang lalaki at nang lokohin daw siya nito, di niya na binalak umibig pa. Natatawa pa ako dahil pareho kami ng pinagdaanan. Brian, alam ko na matagal kang nasaktan. Hindi madaling mabubuhay mag-isa, lalo na bilang isang ama. Pero gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng tao aalis sa inyo. May mga darating na tao para manatili. Baka yung mga taong yun sa nakaraan ninyo ay hindi talaga kasali sa sinulat ng Diyos sa kwento ng buhay mo. Minsan dumadaan lang para matuto tayo at maging matapang, kagaya ko. Salamat, Marie. Matanda na ako. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong umasa sa ganyang bagay. Pero salamat. Walang edad ang pag-ibig, Brian. Ang mahalaga, maramdaman mong totoo. Mula noon, hindi ko na tinanggi sa sarili ko. Oo, natutunan ko ulit magmahal. Hindi na biglaan at hindi na tulad ng dati. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa hindi ko na namalayang mahalaga na pala siya sa bawat araw ko. At si Faustine, laging nandoon. Laging masaya tuwing nakita niya kaming nagkakasama. Tay, lagi kong pinagdarasal na hindi ka na mag-isa. Ngayon, alam kong natupad na yon. Alam kong lagi mong sinasabi na kontento ka na dahil nandito na ako. Pero hindi naman ako habang buhay bata at laging nasa tabi mo . Paano kung maisipan ko mag-asawa na? Kaya gusto kong maging masaya ka. Na-deserve mo yun. Dahil ikaw ang pinaka-the best tatay sa buong mundo. Doon na ako naiyak. Anak, nung isilang ka at unang best kong narinig ang iyak mo, ikaw na ang naging mundo ko. Kaya salamat. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin ngayon na kailangan ko rin pala to. Pero huwag ka munang mag-aasawa ha. Gigisahin ko muna kung sino man ang lalaking yun. Tatay!
Nagtawanan kami at sa mga sandaling yun, buong-buo na ako. Masaya na ang puso ko at marahil ito ng kabanata ng buhay ko na matagal ko nang hinihintay. Lumipas ang mga taon at dumating ang pinakamasayang yugto ng buhay ko. Hindi lang bilang isang ama, kundi bilang isang lalaki na muling natutong magmahal. Si Faustine, naging matagumpay sa kanyang karera. Ako, nakahanap ng bagong tahanan hindi lang sa piling ng anak ko, kundi pati na rin kay Marie. At sa huli, natutunan ko na hindi pala kailanman huli ang lahat. Kahit ilang ulit kang masaktan, kahit ilang ulit kang madurog, may mga taong darating na handang buuin kang muli. Ako si Brian, dating kargador, isang ama na minsan iniwan pero muling binalikan ng anak. At ngayon, isang lalaking natutong umibig ulit. Hindi para palitan ng nakaraan, kundi para bigyan ng bagong kahulugan ang mga susunod na araw. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Brian. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod muli!